So we have nag-given mo na 6x squared plus 7x minus 3, diba, equals 0. So sabi natin, kung naka-standard form na siya, ganito yung tsura niya na ax squared plus bx plus c. So, kung gagamitan mo siya ng quadratic formula, kailangan mo kunin yung a, b, and c. Kasi sa variables natin sa quadratic formula, meron tong a, b, and c, diba? So basically, papantayin mo lang yung a, yung b, tas yung c. Then kung ano yung katabi niyang operation, yun yung magiging value. So for example, yung 6 natin dito sa A, positive siya. Then yung B natin, plus 7. So 7 din siya, positive. Yung C natin, negative 3 or minus 3. So negative dapat. So ngayon yung formula natin ito. So kailangan lang natin yun, kopyahin. Pero gawin mo munang parentheses lahat ng variables para pag input mo ng value, hindi ka mamali. So for example, meron tayong B, that is 7. 7 ulit yung B, then yung 6 yung A, then negative 3 yung C, then 6, then simplify lang. So negative times 7 is negative 7, then ito naman magiging 7 squared, that is 49. Then yung 4 times 6 times 3, that is 72. Bakit naging positive? Kasi meron tayong negative times positive times negative. So negative times positive is negative, negative times negative is positive, kaya meron tong plus, then copy mo lang tong 12. So ngayon magkakaroon tayo ng 49 plus 72 dito sa radical sign. So magiging 121 yun. So magkakaroon tayo ng negative 7 plus minus square root of 121 all over 12. Alam natin yung square root of 121, that is 11. May plus minus pa rin doon. Then ayun, magkakaroon tayo ng negative 7 plus minus 11 over 12. So meron tayong dalawang roots kasi nga 11 plus minus. So yung ina, yung plus 11, so negative 7 plus 11 over 12 magiging 1/3. Ito naman magiging negative 7 minus 11, magiging negative 3 halves.